was actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit tumagahin kami rito, para kay Duterte to. Tama. and Para all kay Duterte to, para kay tumagahin tayo. because, Duterte! 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 Wait lang po, wait lang ha. Patapusin si Vice President. Go Vice. Go Vice. kalimutan. Wait, Kahit mamumagahin kami rito. Sa TRO, Ano pa rin? Kalimutan. Sa state kidnapping. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha, I warned you about the budget. Hello ko ma'am. I'm warning all of you about election cheating. Ma'am ako ma'am. VP, who do you think should be held accountable dito sa mga nangyaring senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang entire administration. Yes. Ma'am, pag di kayo tumakbo presidente, hindi na tumakbo presidente. Ma'am. Yes. Kasi sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung block voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilhin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po ni dating Pangulong Duterte? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, na umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this po? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And he was okay naman. Sabi niya lagi, idaan lang sa legal. Idaan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal na. Kumusta yung kalusugan niya? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan about this? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko, meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi din. Ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya, kaya nag-insulin sila.
Ma'am, how true are the reports na naghingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China but was denied by... Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equations at midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign tungkol dito sa ganitong issue na ito? Kung you ask President Marcos, meron bang promise or may not during the first... About the ICC? Yes. No. We did not discuss anything about the Were there ICC. discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC and we will release that letter. How are you Ma'am, feeling kung now? How are mag-iigas you Mr. Diaz, sino ba kasama niyo sa plane? Ako hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa labas. Kasama si Kitty. Hindi nakasama. Nandoon si Kitty sa labas. Yes. And Common Law, nasa labas. Yes, si Hanilet nandoon din sa labas. Ma'am, how are So, you sino po feeling yung tatlo, now? ma'am, nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Pero as Hindi Vice President, iinit ang ulo ko. as Vice President, hindi ka pinapayagan makapasok. So, parang kung nagagawa yung you're supposed to have power here. Wala tayong magawa Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening now. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, dinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na president after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am. Anong handa? Kumbaga, handa na Pumasok harapin, doon handa na sa- para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Para pinapalayo ka ba yan sa circle na huwag ka na idamay ng pamumulitis? Hindi. Kasi kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Silang mag-asawa or kaming mag-ama, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya never kaming nagsasabay sa mga airplanes. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane,
pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na hindi, ibig ko sabihin, ginagawa nila talaga. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities, local court. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Atty. Torion at Atty. Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi. Hindi ko pa nakausap si Atty. Vic Rodriguez at si Atty. Torion. So, ang nakakausap ko si Atty. Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Atty. Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, unang-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Rodrigo Duterte, paano natin siya mapabalik sa Pilipinas. Yan lang muna yung asikasuhin natin sa ngayon. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP Laban. Ma'am, sabi nila, ma'am, may sinabi si Atty. Trixie Angeles, ngayon lang po, ma'am, after po na maisakay sa chartered Lear jet si PRRD. Ang sabi niya po, kapag pumalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction, ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako makakomment sa kung anong nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi ko iyan, hindi iyan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyong ng taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis dito sa Pilipinas. Bibi, sabi po ni Atty. Delgra, huling-hiling po po niya ng family po, makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel about it? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na panggigipit sa kanila. Parang, I was born in 1978, no? So hindi ko na masyado pa akong bata para maalala ko. Pero kung tanungin mo yung mga senior citizens ngayon kung ano nangyari, matindi daw talaga ang panggigipit, oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatanda. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang eroplano? Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang ating kapulisan, sumusunod sila sa mga illegal orders. So, kahit nakita nyo naman yung pag-file ng impeachment kahit walang basehan. Okay? Final words. Final words! Ang final words natin, huwag tayo malihis sa totoong problema ng bayan. Ang totoong problema ay ang presyo. Ang mahal na presyo ng bilihin, ang kahirapan ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang nangyari sa ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward.
nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, hindi yung impeachment. Ma'am, pahabol. Nakausap niyo po si President, si PBBM, ma'am. Wala. Hindi kami nagkausap ni President Marcos. There's no talking to someone who does not follow on with his promises. Thank you. Thank you.